Ito ang mga dahilan bakit mahirap magtrabaho sa Jollibee as a service crew. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. Sa video ito guys ay pag-uusapan natin kung bakit ba mahirap magtrabaho at laging pagod ang mga service crew sa Jollibee. So yun, bago natin ito umpisahan, ay shout out muna sa lahat ng mga solid supporters ko dyan, sa mga silent viewers na palaging nanonood sa ating vlog. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At sa mga gustong mag-apply bilang isang service crew, meron po tayong mga old videos dyan na pwede nyong panoorin at sana'y makatulong iyan sa inyo. Kasi gumagawa po tayo ng mga informative videos about sa job interview sa Jollibee, ano yung mga ginagawa sa Jollibee, at ano yung mga dapat iwasan sa Jollibee, ano yung mga exam sa Jollibee. Marami po tayo dyan na nagawa na at sana iyon ay makatulong sa inyo. So yun, wag natin ito patagalin at pag-usapan na natin kung bakit ba mahirap magtrabaho sa Jollibee as a service crew. Number 1 na dahilan, kulang sa manpower. Ito po yung pinakaunang dahilan sa Jollibee. Nagtitipid masyado ang management pagdating sa labor. Ayan. So nag-hire lang sila ng kaunti kahit na sobrang mag-sacrifice at nahihirapan ng mga service crew, ay pilit na sila lang yung mga pinapagalaw. Masyadong nagtitipid sa mga empleyado. Katulad na lamang ng na-experience ko. At kung ito ay na-experience nyo rin, i-comment nyo lang po sa baba kung ito ay na-experience nyo, no, bilang isang service crew. Katulad na lamang sa dining. Isa lamang ang dining sa gabi na nag-GGY. So, siya yung taga-serve sa customer, taga-bus, tagalinis ng table and chairs, tagalinis ng buong dining area, tagahugas ng pinggan, tagalinis, tagalinis ng grease trap. So isipin niyo yun guys, na sa isang manpower na gumagalaw sa buong store na ikaw lamang ang gumagawa. Ikaw yung taga-serve, ikaw yung taga-ligpit ng pinagkainan ng customer, ikaw yung tagalinis ng floors, ikaw rin yung janitor, ikaw rin yung dishwasher, ikaw din yung tagalinis ng grease trap. So, napakalaki po ng iniikutan, no? Parang all around siya. Kaya ito yung nagiging cause ng pag-resign ng iba at sobrang pagod ng ating mga crew pagdating sa gawain. Kasi sobrang tipid po ng manpower. So, pangalawa, sa kitchen naman. Sa kitchen, 2 crew lang yung pinapatao sa gabi. Kasi yan po yung experience ko sa GY. Masyadong nagtitipid ang management. Isa sa grill at isa naman sa backup pantry. So ako yung nasa backup pantry, ako yung nagpa-fryman, ako yung nag-i-stock man, ako yung nag-assemble ng product. So gaano yun kahirap kung iisipin nyo. Kung ikaw ay isang service crew at ito yung gagawin mo, magbaback ka lahat ng product. Ikaw yung maggagawa ng spag noodles, ikaw yung magbabackup niyan, ikaw yung magbabackup ng sauce, ikaw yung magbabackup ng palabok bihon, ikaw yung magbabackup ng palabok sauce, Jolly hotdog, ikaw rin yung magsasaing, ikaw rin yung magra-wrap rice, ikaw rin yung magbe-bread ng manok, ikaw rin yung mag-assemble. Sa lahat ng ikutan mo yun, gaano kapagod yun? Dahil sa pagtitipid ng management. Ano yung mararamdaman mong hirap at pagod sa ganong gawain? Yan din yung kinakasuko ng ating mga kapwa service crew. Isipin nyo lang guys yung lawak ng kitchen at dami ng customer na iyong pagbibigyan ng serbisyo. Kung gaano kahirap yung pag-backup at kung gaano kahirap kapag madami ang order. So yan yung mga naranasan kaya maraming nagre-resign kasi nga sa pagiging matipid ng management sa mga tao, sa mga crew at empleyado. Hindi nila kasi dinadagdagan at hindi rin naman nila naiisip kung gaano kahirap yung gawain ng isang service crew. Sa grill naman, siya yun naman yung naggagawa ng burger. Pag binatuhan ng 100 pieces na burger, depende pa yun sa burger kung Y1 or may cheesy o kaya aloha, sobrang hirap gawin yon. Kumbaga,
napaka-hassle. Tapos dadagdagan pa ng pressure ng follow-up. Sasabihin kung ilang minutes pa bago matapos. So alam niyo naman na ang gumagawa at gumagalaw lang ay isang tao lang. Then mauubusan ka pa ng gravy. Kaya napaka-hassle. Maabutan ka ng manok, maabutan ka ng sinaing. Kaya napakahirap talaga gumalaw kapag kulang sa tao. Yan lang naman ang problema sa Jollibee, yung nagtitipid ng tao, kulang sila sa manpower. Kasi kung yan lahat ay kumpleto, hindi yan mahirap. Kung sa halimbawa, isa sa fryman, talaga nakatuka lang siya sa pagbe-bread ng manok. Napakaginhawa nun. Tapos meron nakatuka sa backup pantry. Talagang gawain lang niya, pag backup lang talaga. Namomonitor niya lahat kung ano yung mga kulang ng backup. Katulad ng spag sauce, palabok sauce. Talagang doon lang siya nakapokus sa pag-backup. Napakaganda nun. Kasi meron ako mga kilala na mga crew na may ganun talaga. Kung ang gawain mo lang ay backup ka lang talaga, iikutan mo lahat yon, pupunuin mo yung mga backup, ikaw ang backup nila. Then kung ikaw ay fryman ka lang talaga, ikaw lang talaga yung taga-bread ng manok, taga-assemble, yun lang, fryman. Then meron naman na taga-reprise lang, ikaw lang yung mag-reprise ng mga tinitake out na kanin, ayan, tsaka sa mga binibigay sa mga customer for dining. So, ganun lang. Then, kung ikaw ay grill, ayan, ikaw lang yung tagalay ng patty, tapos iba pa yung taga-wrap, taga-balot ng burger. So, may mga task kasi yan. So, kapag kulang ang manpower, kulang sa crew, talagang nagtitipid, nagsasuffer ang isang service crew at talagang nahihirapan. Yan lang naman talaga yung nagiging cost ng pagod at nagiging cause din ng mga pag-resign ng ating mga service crew. Kasi sobra mong iikutan yan. Tsaka pinakamahirap din yung laki ng iyong kakayguhin, yung laki ng iyong lilinisin, sobrang dami mong hugasan, mga stock fat. So yan yung nakakapagdagdag hirap. Kasi walang dishwasher. Lahat sa iyo yang sakop, lahat sa iyo yang linis bilang isang service crew. Then number 3, paggugulangan sa trabaho. Kayo na nga lang yung magkakasama, nagugulungan pa kayo. Ayan, yung mga kasama natin, minsan inuutakan tayo, imbes na magtulungan, nagugulungan pa. Kung sino yung gagawa nito, walang pagkukusa, walang initiative na nangyayari. So, imbes na magkaroon kayo ng teamwork, iiwanan ka mag-isa. Iiwanan ka at hahayaan ka diyang gumulong, hahayaan ka diyan na yung iyong gawain tumambak, hindi ka tutulungan. Kumbaga, minsan nangyayari kasi talaga na at na-experience ko yan, na iniiwanan ka pa kapag dumating na at dumagsa yung mga tao. At yun yung napakahirap na trabaho pagdating sa service crew. Yung nandyan na, nagkakapik na, peak hours na, tapos bigla ka namang iiwanan ng iyong kasama, hahayaan kang gawin yung mga big order. Kung kailang nagpipik, tsaka bigla lang magsi-CR, yung iba biglang nawawala, may ginagawang kung ano, hahayaan ka mag-isa. Kaya ikaw ay napi-pressure. Tapos magpa-follow up pa yung counter, papagalitan ka pa ng manager, bakit mabagal ilabas yung product. So dahil din sa pagugulangan, na hindi na monitor yan ng manager, hindi yan na monitor ng TL kasi kung minsan yung TL pa yung pasimuno. Minsan yung TL pa yung nagsasabi sa kasama niya na iwanan mo yan kasi hindi ko gusto yung kasama yan, ganyan. Kaya ang hirap yung pag ikaw ay pinagkaisahan ng iyong kasama. So yun ang mga katangian at nagpapahirap pagdating sa service crew. So yun guys, hanggang dito lang tayo. At kung naranasan mo to, ay mag-comment ka naman sa baba para i-share kung ano ang buhay service crew. At kung ano ang buhay na na-experience mo bilang isang service crew. Thank you for watching guys, and God bless.